sa pagpapatuloy ni Jesus na gampanin ang kanyang misyon. Lagi siyang nakakaharap ng mga pagsubok. Lagi siyang pinadadalan ng mga hadlang. Ito'y isang katotohanang espiritual na wag natin pong kalilimutan. Minsan nakala natin kapag tayo'y deboto, kapag tayo'y matibay sa pananampalataya at gumagawa ng mabuti, ay magiging okay na ang lahat. Kaya minsan may mga taong gumuguho kapag napapatanong sa Diyos, mabait naman ako, bakit ako nagkakasakit? Maayos naman ako sa pagdarasal at pagsisimba, bakit ako ang may utang? Ako ang nalulugi. Nagsasabi naman ako ng totoo, bakit ako ang hindi maubos-ubusan ng problema at hanggang ngayon naghihirap? Mga kapatid, bahagi ng ating pagsunod kay Jesus Nazareno ang pagharap sa mga pagsubok at pagpasa ng krus. Kaya nga narinig nyo sa Ebanghelyo, habang ginagampanan ni Jesus Nazareno ang kanyang misyon, nagpapagaling ng mga may sakit, nagpapalayas ng mga demonyo, tumatanggap siya ng mga pagbabanta. Binantaan siya, ipapapatay ka ni Herodes. At alam natin yan, pag nagpapagaling siya, nandyan yung mga Pariseo, nandyan yung mga Eskriba, nandyan yung mga Sanedrin, na lagi siyang tinutulugsa. Ayaw siyang tantanan. Pero napansin niyo po, hindi natinag si Jesus Nazareno. Hindi siya nagtampo sa Ama at sinabi niyang, ginagawa ko na nga ang kalooban ninyo. Madami pa akong kontrabida. Gumagawa na nga ako ng tama. Hindi pa ako maubusan ng problema. Hindi po. Kasama yan. Pero bakit buo ang loob ni Jesus Nazareno? Bakit hindi siya umaatras? Sapagkat alam niya, kung may mga ganito mga kaaway, hindi ito ang tatalo sa kanya. Sapagkat katulad din nga ng sinabi ni San Pablo sa mga taga-Efeso sa unang pagbasa, ang tunay na pagtutunggali ay espiritual. Ang tunay na kalaban natin, mga kapatid, ay ang kadiliman at kasamaan. Hindi lang ang kahirapan ng mundo. Hindi lang ang mga pagsubok sa katawan. Kaya nga, natatandaan nyo sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, sabi ni Jesus Nazareno, huwag kayong matakot sa papatay ng katawan. Mas matakot kayo sa papatay ng kaluluwa. Minsan takot tayo sa mga sakit, sa virus, sa mga bakterya. Pero hanggang katawan lang ang kaya niyang sirain. Mas matakot tayo sa kasalanan, sapagkat ang kasalanan, kaluluwa at kaligtasan natin ang sisirain at lilipulin. Aanin mo ang malakas na katawan, sinisira na ng kasalanan at kasamaan ang ating kalooban at kaluluwa. Mga kapatid, ito ang napakagandang paalala ni Jesus Nazareno. Ang tunay na deboto, hindi lang yung katawan ang pinangangalagaan, higit sa lahat ang ating kaluluwa. Kaya nga sa unang pagbasa, may inalok si San Pablo para na raw itong digmaan, labanang espiritual. Kaya nga raw dapat mayroon tayong mga sandata. Kaya nga ang unang pagkabilin-bilin ni San Pablo, balutin kayo ng kaloob ng Diyos. Ang ginamit niyang larawan ay yung mga sundalo nung unang panahon. Ano raw, bibigyan ko lang kayo ng 3 sinabi ni San Pablo na mainam na sandata laban sa kasamaan at kadiliman. Gawin ninyong bigkis ang katotohanan. Sinturon daw
ang katotohanan. Yan daw ang magpapatibay sa atin. Bigkis ng katotohanan. Pag daw tayo nasa kasinungalingan, talagang mahirap lumaban sa kasamaan. Aanin mo ang maging deboto, ang mamanata at mamasan kung wala ka naman sa panig ng katotohanan. Aanin natin yung napakahabang mga dasal. Paglabas natin mamaya, ang lumalabas sa bibig natin, hindi katotohanan. Pag dumating na ang tukso, babagsak talaga tayo. Talo ka agad tayo. Knock out agad tayo. Kaya sikapin natin. Kaya nga sabi ni Jesus sa Nazareno, ako ang katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Sa mga naririnig natin sa balita, alam natin, marami dyan. Akala ba natin makapangyarihan, matapang? Sa totoo lang mga kapatid, pagdating ng gabi, hindi na mapagkatulog ang iba. Kasi alam nila, hindi sila nagsasabi ng totoo. Aanin natin yun. Marami kang pera, may kapangyarihan ka, may pangalan ka, pero sa kalooban mo, alam mo, nagsisinungaling ka at wala ka sa panig ng katotohanan. Kaya nga sabi din ni Jesus sa Nazareno, ni San Pablo, itakip sa dibdib ang balutin ng pagkamatuwid. Yung mga sundalo noong unang panahon may takip sa dibdib para hindi masibat o masaksak. Tayo daw, para hindi tayo mabugbog ng kasamaan, ang pambalot sa dibdib natin, pagiging matuwid. Matuwid. Ano raw ang kabaliktaran ng matuwid? Palikuliko. Di ba pag sinabi mo yung buhay mo, palikuliko. Kaya nga biro sa iba, nangangaliwa ka. Pag hindi raw matuwid, pag dumating na ang pagsubok, babayuhin tayo at talagang matatalo tayo. At sa huli, sabi ni San Pablo, ang gawin niyong sandata ay gamitin ang Espiritu Santo na siyang magiging inyong sandata. Kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu Santo. Ang tabak. At ano raw yung tabak? Ang Espiritu Santo, ang salita ng Diyos. Ito raw magiging panlaban natin. Ang salita ng Diyos, hindi ang salita ng tao. Akala natin minsan ang salita ng tao makakapagpalusot sa atin. Pero hindi po. Darating ang panahon, haharap tayo kay Jesus sa Nazareno. Lalabas lahat ang mga salita natin. Katotohanan ba o hindi? Matuwid ba o hindi? Tama ba o hindi? Huwag nawa na ang lumabas ng mga salita sa atin pagharap natin kay Jesus sa Nazareno, dahil ito yung mga lumabas sa ating bibig dito sa lupa, pagmumura, pagkabastos, pag-aalimura, pangaapi, pandaraya. Huwag po mga kapatid, ang tunay na deboto, salita ng Diyos, ang nagiging tanglaw natin. Salita ng Diyos ang naggagabay sa atin. Huwag tayong padala sa demonyo, sa pamamaraan ng demonyo. Nakakahalina minsan ang kasinungalingan. Nakakahalina minsan ang salita ng mundo. Kaya minsan napapapalakpak pa tayo. Minsan minamaliit na lang natin ang salita. Sasabihin na lang natin, biro lang naman yan. Bukom bibig lang naman yan. Hindi naman siguro ganoon yan masyado.
Diyan nagtatagumpay ang demonyo. Pag minamalit natin ang mga salita, lalo na pag naisasantabi na ang salita ng Diyos, salita na ng tao ang nagpapatakbo ng buhay natin. Kaya't sabi nga ni Jesus sa Nazareno, gusto ko kayong sagipin, gusto ko kayong iligtas, gaya ng isang inahin na nais ililim ang kanyang mga sisiw pag umaatake na ang masama. Pero napaiyak nga si Jesus sa Nazareno dahil gusto man niya tayong iligtas. Tayo yung ayaw magpalilim sa Kanya. Tayo yung ayaw pumanig sa katotohanan. Tayo yung ayaw pumili sa katwiran. Tayo yung ayaw makinig sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa misang ito, sa pagdulog natin kay Jesus sa Nazareno, nais niya tayong iligtas. Nais niya tayong protektahan. Nais niya tayong bigyan ng lakas. Hayaan natin ang kanyang katotohanan, ang kanyang katwiran, ang kanyang salita, ang maging lakas at sandata natin. At araw-araw, sa pagharap natin sa mga tukso at pagsubok, ipagdasal natin, huwag kadiliman at kasamaan. Huwag pagmumura at kabastusan. Huwag kasinungalingan at pangungutya. Bagkus, ang awa, ang kabutihan, at pag-ibig ni Jesus Nazareno ang manahan sa ating puso, ang maging sandata ng ating buhay. Upang sa ganon, maging bahagi tayo ng tagumpay at pagpapala ni Jesus Nazareno.